Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Vilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Ginang Annalyn Hicap. Sabi niya, "There's nagtataka lang ako sa mundo ng showbiz. Bakit sa dami-dami ng artista si Kim at si Paolo ang pinoprotektahan ng mga inggitera? Ano ba ang ginagawa ng dalawa? Ang nagpapakilig lang naman sa atin at nagtatanggal ng problema at stress dito sa ating bansa, kaya mag-ingat kayo palaging dalawa. Maraming inggitera. Lord, kayo na pong bahala sa aming idol at salamat Durs at lagi kang nandyan na nagpapaliwanag sa mga seniors." Maraming salamat sa komento, Ginang Annalyn Hicap. Yes, tama po kayo dyan. Bakit sa dinami-raming artista, bakit si Kim and Paula Vilino ang pinuputakte ng mga bayarang bashers? Simple lamang po ang sagot. Dahil sila po ang mas pinag-uusapan ngayon. Sila po ang sobrang sikat ngayon at tambalan sa mundo ng showbiz. Kaya saan ba didikit ang mga bashers? E di kay Kim and kay Paolo. Gustong gusto po nilang siraan din at mapabagsak ang tambalang Kim Pao. Pero ang kagandahan dito, sobrang solid at malaki po ang tiwala ng mga Kim Pao fans kay Kim and kay Paolo, kaya hindi po agad-agad sila natitibag or bumabagsak. Meron tayong pagkakaisa at solido ang pagsuporta natin sa tambalang ito. Tungkol naman po sa pagpapaliwanag natin sa mga seniors, sa mga viewers at supporters ni Kim and Paula Avellino, huwag po kayong mag-alala dahil hindi po natin lulubayan ang pag-update sa kanilang dalawa. Lalo na kung kinakailangan pong may linawin sa mga kaganapan kay Kim and Paolo. So maraming salamat sa komento, Ginang Annalyn Hicap. God bless po at mabuhay kayo. Next comment, mula naman po kay Ginang Norma Cole. Sabi niya, "There is good noon. Kung ilipat man ang The Alibay sa third slot, di tanggalin na lang nila, ba't di lang muna tatapusin ang serye? Diyos ko, nakakainis na balita. At tungkol din sa Incognito, okay lang kung isama si Kim, syempre andyan si Pao. Alam naman natin, you beside me always. Di yan maghihiwalay, the best couple ang idol natin. God loves this couple very much. There's salamat sa iyo and God bless always." Tama po kayo dyan, Ginang Norma Cole. Bakit hindi na lang muna patapusin ang The Alibay, di ba? Bago po ipasok yung teleserye ni Gerald Anderson, di ba? Dahil marami po talagang magtatampo sa balitang yan, mga kakimpaw. Dahil syempre naka-establish na po ng mga viewers sa first lot ang The Alibay. And maging sa online, syempre hahanapin po ang The Alibay, di ba? Marami po ang magtataka bakit ililipat. Tad-tad naman po sa advertiser ang The Alibay, di ba? Kahit na hindi po ganun kataasan ang ratings, ang ads naman panalong-panalo po. 100 lagi, 200 plus lagi yan every night. At doon pa lang, paldong-paldo po ang producer ng The Alibay. Kaya nakakapagtaka lang, bakit nila ililipat? Dahil sa ratings, pero paldo naman sa advertisement. Ganun pa man, kahit anong slot po ilagay ang The Alibay, susuporta at susuporta po tayo, 'di ba? So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Cole. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga nating pag-usapan ang online viewers ng The Alibay kanina. So unang arangkada pa lang, meron agad itong 235k, at katulad kahapon, closing pa lamang po ng TV Patrol, marami na pong mga nagko-comment na The Alibay na. Talagang nag-aabang sila dito po sa series ni Kim and kay Paolo. Paano pa kaya pag nabago ang slot nito?
'Di ba mga kakimpaw? Marami pong malilito, maraming maguguluhan at maraming maghahanap sa Di Alibay pagkatapos ng TV Patrol. At kakapasok lamang nga po na balita mga kakimpaw. Ito po yung nakakalungkot na dapat malaman po ng lahat. So bago po magsimula ang Di Alibay kanina, nakita ko na po ang post ni Sheshe. Sabi niya, so legit, simula April 6, nasa 8:45 PM na ang Di Alibay. At nakita ko nga po ang post dito sa ex mga kakimpaw ng nagngangalang Miss France sa Horda. Sabi niya, #blood versus duty takes on the 8 p.m. time slot starting April 6 on ABS-CBN All TV, A2C Kapamilya Channel, and Kapamilya Online Live. Streaming on Netflix starting April 3 and on OFCI 1 on April 4. So, ang bida po dito ay si Richard Gutierrez. And syempre, andito rin po si Bella Padilla Tatono and si Gerald Anderson. So, sila daw po ang ipopwesto sa times per slot ng prime time na 8 p.m. na pwesto ngayon ng Di Alibay. Ibig sabihin, magiging second slot na lamang po or 8:45 na ang Di Alibay. At dahil nga po sa balitang yan, marami po ang nalulungkot ngayon mga kakimpaw. Ramdam ko po kayo, ramdam ko yung lungkot at pagkadismaya ninyo dahil syempre nausog yung Di Alibay sa second slot. Pero okay lang yan mga kakimpaw. Okay lang yan kahit saan pong slot ilagay ang Di Alibay. Suportahan at sundan po natin. Ito bilang suporta at respeto na lang din po natin kay Kim and kay Paolo. Huwag po tayong magbo-boycott kasi kay Kim at Paolo po ang reflect nun. Okay? Suportahan na lang din natin. Sabi nga natin nung una, 'di ba, kahit sa ang slot pa yan, susuporta at susuporta tayo. At sa ibang supporters naman na nangiengganyo po na i-boycott, wag naman pong ganun. Kasi kay Kim and Paolo Abilino po talaga ang reflect ng magiging impact nito or status nito sa telebisyon. 'Di ba? Wag nating gantihan kumbaga yung kanilang naging desisyon bagkos ipakita natin yung suporta natin kahit anong time slot pa yan. Kasi si Kim and Paula Avellino po ang importante dito at hindi po yung time slot. Alam ko naman na bilang supporters ay maiintindihan po ninyo ang sitwasyon ng Di Alibay. Kahit na marami pong ads, mababa ang ratings, parang ayaw ata nila ng ganun. Kaya pinalitan po nila ang Di Alibay sa 8 p.m. Okay? So, okay lang yan mga kakimpa. Wag na po kayong malungkot. Ganun talaga. Dahil hindi naman natin hawak ang desisyon. Nasa management po yan. Nasa ABS-CBN yan. Kaya suporta na lang tayo kahit ano pa yung time slot. Okay? So, kayo ba mga kakimpaw, ano po ang reaction nyo dito? Please comment down below.